Ngayon guys, i-share ko yung paano kung mid-level ka na dito sa Taiwan. Magkano ba yung sinasahod ng mga mid-level? Halimbawa guys, i-apply ka ng amo mo ng mid-level. Ngayon, ang minimum talaga ng sahod nila guys 26 NT. Ngayon, kailangan ng mag-submit ng certificate na nag-aral ka ng Mandarin. Pero guys, halimbawa sabihin ng amo mo, ay hindi na kailangan kasi magaling siya mag-Chinese, hindi na kailangan. Tapos pag sinabi naman na basta kaya ng amo mo na sahuran ka ng 26 NT sa Taiwan money. Pero guys, hindi lahat ng tatara dito na mayaman din naman. Pero marami din naman mga mid-level na dito sa Taiwan ng mga Filipino. Yan, in-apply ka ng mga amo nila, lalo kaya ko nilang bitawan, lalo na pag mayaman yung amo mo, ganun. Kailangan nila ng mga workers, kaya i-apply ka talaga nila kahit mataas ang sweldo. Sa mga factory mas mataas pa dyan. Sa mga live-in caregivers lang, I can take nga kaya ko ganun 26 NT sila. Kailangan dun sa kontrata mo yun ang nakalagay, 26 NT yung payslip mo. Sa akin kasi lagpas siya, pero sa payslip ko minimum lang siya. Meron lang kasi akong extra dun sa patid ng amo ko, pero only sa kontrata, kaya kailangan talaga dun sa kontrata. Pero pinag-usapan naman ng broker ko na lagpas naman ako sa 26, kaso hindi nga lang dun sa payslip. Sabi niya, kausapin na niya yung amo ko na i-apply ako ng mid-level, ganun. Isip ko, pag-isip sana, aywan ko, dalawang isip kasi ako, pag mahirap kasi pag ka na mid-level ka na, halimbawa ito, in-apply ko ng mid-level, tapos halimbawa nawala na yung alaga mo, so hindi naman lahat ng amo na kaya kung pagsahuran na talaga sila, minimum lang ang kaya ng ibang mga employer, kasi hindi naman lahat mayaman, kasi may iba naman kasing alaga na nagpasahod sa'yo yung alaga mo, kasi may mga pera yan sila. Kaya sabi ko, pag-isipan ko muna, depende, ano. Tapos ayun nga, kailangan 26 NT ang mga tawag nun, sahod. Pero meron din namang 24 lang, pero kailangan ka mag-submit ng yun nga, ilang oras yun na nag-aral ka ng Mandarin, i-submit mo ng certificate, ganun. Pero meron namang employer nga, hindi na kailangan naman ganun. Pero requirements talaga yan dito sa Taiwan. Diba? Mahirap din, no? Kailangan mo mag-apply na ganun, pero marami din mga requirements. Kailangan mo ipasa yung mga requirements nila. Kaya ako, nag-aral din ako ng pero kulang pa yung oras ko na Mandarin. May certificate ako, pero kulang pa siya. Kailangan yata ng 30 hours yata, kulang pa yung sa akin, kaya kailangan paghanap pa ako ng pwedeng pag-enroll ng Mandarin class. Okay guys, sana may natutunan. Ang mga minimum ng mid-level is 26 NT. Sana all mataas. 26 guys, 26 NT, pero minimum lang yun, hindi pa kasama yung overtime, yung Sundays, diba? Hindi pa yung kasama. Kasi merong, sa isang buwan, merong 4 Sundays, meron ding 5 Sundays. Pero, hindi siya kasama doon sa 26. O di, mas malaki na, 26, tapi divide mo na yun. Basta malaki-laki na din yung sasahurin mo pag mid-level ka na. Tapos, pag hindi ka, yung iba kasi, itong amo ko, pag hindi ako lalabas, yan, doble ang ibigay sa akin pag Sundays. Okay guys, sana may natutunan. Grabe no, 26 NT. Okay na yun. Malaki na. Okay guys, salamat sa mga nanood sa premiere ko, sa videos ko. Shout out sa lahat at mga subscribers.
Bye-bye guys!